ka sa Kanya. Siyang tanging buhay mo, puso niya'y para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Sa mundo ay sadyang ganyan, marami kang kabiguan, ngunit mananaig ka rin kung siya ang iyong susundin. Sarili ay huwag asahan, pagkat walang magagawa. Ang Kanyang awat biyaya ang siya mong kanlungan. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit
Sorry. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'kin tugon, kailan may di pababayaan sa iyo sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, o Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko
at sasambahin ka sa dakong lihim. Natili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Kapag ang langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at patuloy na naninimdim. Sa'yo bang katanungan, ang sagot ay hindi alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy na nawawala. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin. Anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta nung unang panahon, sa hirap at ginawa, sa Diyos ang may nagtitiwala. Kailanman ang payo sa atin, tayo ay magtiwala, upang ang buhay natin ay tuloy na guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siyang buhay, sagot sa suliranin. Anumang kahilingan, anumang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. So, para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating theme song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang
sigaw sa isang kisap mata. Darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trompeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Tayo ay babaguhin ng kanyang kalwalhatian. Tayo ay mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, 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 darating na siya. Hallelujah, hallelujah, bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap na siya, darating na siya, sa Jesus nating bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hello. Tayo po yumuko mga kaibigan sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli na naman po kami andito sa lugar na ito upang pakinggan ang mensahe patungkol sa ang tanging pag-asa, ang pag-asa ng panghabang buhay, ang pag-asa na gustong kamtan ng lahat, ang pag-asa na kung saan mararanasan namin sa langit na bayan. Kaya Panginoon, nawa ang inyong pag-ibig, ang inyong kadakilaan na makita namin at marinig na malaman namin ang katotohanan at ang inilaan ninyo para sa amin sa hinaharap na bayan. Kaya ngayon, nawa kami po ay pakinig at damhin ang presensya ninyo. Ito lang po ang dinadalangin at pinapasalamatan namin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Isang mapagpalang araw po ng gabi, mga kapatid. Kamusta po kayo? Ang hina. Kamusta po kayo? Yan. So, pang ilang gabi na po natin ito? Sa tingin nyo, pang ilan na? Pang ilan? Padalawang araw? Ba't padalawang araw pa lang? Pang ilan na po, mga kapatid? 10 araw. Ito na po ang ating pong pangatlong gabi sa huli.
ng ating pong pakikinig sa ating pong mga lektura, sa ating pong mga health, ganun po sa Biblia. Kaya mga kapatid, nawa po sa ilang mga natitirang araw na ating pong pag-stay dito, ay tayo po'y mabless pa. Tayo po'y marami pa pong matutunan, lalo-lalo na sa mga lektura at ganun po sa Biblia. Nawa po sa mga huling araw ay maging pagpapala sa bawat isa po sa atin. Sound check, sound check. Sound. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y narana, saan pupunta ang aking gagawin? Tatawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Maiiwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Ang kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y nasaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Tatawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Kay Jesus lang tayo umasa. Good evening, everyone. Sorry, I will gonna speak in English, but next time I'll try to fully speak in Tagalog. So when I was invited, they told me to put Tagalog PowerPoint so that you can be able to read. Okay, so I'm asked to talk about diabetes.
prevention and management. Do we all know something about diabetes? Do we have any idea what diabetes is? Yes. Hello, hello. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ako po ang magta-translate into Tagalog. Ayan, so, ang tanong po niya ay, meron daw po ba ditong nakakaranas o alam ang patungkol sa diabetes? Taas po ang kamay. Diabetes. Okay, so we all know what diabetes is. So, let's now talk about the prevention and management. Kaya ngayon po, pag-uusapan po natin kung paano po natin masusolusyonan ang problema patungkol sa diabetes. Next slide. So the purpose today, we're gonna learn about the prevention and the management. So ngayon po, pag-aaralan po natin kung paano po ba natin maiiwasan ang diabetes. And also be able to see the lifestyle-related diseases in the community. At yan, pag-uusapan po natin kung paano po ba ang ating pamumuhay ay nakakaapekto patungkol dito sa diabetes. Next slide. Next slide po. So what is diabetes? Diabetes is a chronic condition where the body has a problem to regulate sugar level. So ang diabetes po ay isang kondisyon ng ating katawan na kung saan ay hirap po ang ating katawan na kontrolin ang asukal sa dugo. So there are two types of diabetes. There is type 1 and type 2. Meron pong dalawang uri ng diabetes. Ito po yung type 1 at ang pangalawa naman po ay type 2 na kung saan ito po ay sa ating pamumuhay. So type 2 is the one caused by your lifestyle. Ang pangalawang uri po ng ating diabetes ay may kaugnayan po sa ating pamumuhay. So let's take note that diabetes can lead to a lot of complications such as heart disease, kidney disease, and nerve damage. Tandaan po natin na ang type 2 diabetes ay maaaring magkaroon po ng komplikasyon, sakit sa puso, pagkasira ng bato, at pamamanhid ng ating mga katawan. Next slide. So what are the risk factors? Ano-ano po ba ang mga panganib na dulot ng diabetes? So the first problem is gout. Ang una po ay gout. There is hypertension. Meron din pong pagtaas ng presyon. Another thing is smoking. Ang paninigarilyo po ay maaaring magdulot din po nito. Another thing is alcohol drinking. At ang pag-inom din po ng alak. Let's all take note that all of these are related to your lifestyle. Atin pong tandaan na ito po ay dulot ng ating pamumuhay. So what is the problem now among us? Ngayon po ay ating alamin ano ba ang problema kung bakit meron pong diabetes. The first problem is that we have limited healthcare access. Unang-una po sa lahat, kailangan po nating malaman na hindi po lahat ay may access sa healthcare po natin o sa ating pong mga kalusugan o mga serbisyong pangkalusugan. Yes. So because of that, we need regular checkup and blood sugar level every day. Kaya po nangangailangan po tayo ng regular na pagsusuri ng ating pong mga asukal sa dugo at check-up. So since those are the problem, the best way is to control our lifestyle. Dahil yun po ang ating problema, ang pinakang una po nating solusyon ay kontrolin po ang ating pamumuhay. Next slide. That's the next. Okay, so now let's talk about the common risk factors. So ating pong alamin, ano-ano po ba yung maaaring maging sanhi ng diabetes? So the first one is diet. Unang-una po sa lahat ay ang ating pagkain. So I will ask you a question. Just ask yourself, what type of diets do you usually eat? What's your food? Ngayon po ay may katanungan po tayo. Ano po ba ang kadalasan po nating kinakain? So we are recommended to reduce the level of sugar intake. Ngayon po, isa sa mga rekomendasyon ay ating pong bawasan ang ating kinakain na mga matatamis o mga asukal. To reduce also the level of oil. Kailangan din po nating bawasan ang ating mga mantika sa pagkain. And as well as processed food. At kailangan din po bawasan din natin ang mga prosesong mga pagkain. These small things can help to reduce the risk of
diabetes. Ito po ay maaaring maliit na bagay, ngunit nakakatulong po upang maiwasan ang diabetes. How about sedentary life? Do you know how many hours we should work out or exercise during the week? Paano naman po patungkol sa ating pag-ehersisyo? Alam niyo po ba kung ilang oras tayo dapat mag-ehersisyo? 2 hours? Nice. We're gonna learn it. All right, 3 hours. So another point is family history of diabetes. So kailangan din pong alamin natin kung ano po ang history ng ating mga pamilya, kung meron po ba tayong diabetes. Here is the fun fact. Even though you have a family history of diabetes, you can be able to prevent it. Kahit daw po pala nasa lahi natin ang diabetes, maaari po pala natin itong maiwasan. Another risk factor is obesity and stress. Isa din po sa mga dahilan ng diabetes ay ang sobrang taas ng timbang o obesity. So what are the prevention strategy now? So ano po ba ang mga dapat nating gawin upang maiwasan ito? The first one is eat balanced meal. Kailangan po kumain tayo ng balanseng pagkain, gulay, prutas. Eat more vegetables, fruits, and whole grains. So a second point is reduce sugary drinks and processed food. Kailangan po nating magbawas ng pagkain na matatamis. Another point is to exercise. Kailangan po nating mag-ehersisyo kahit sa loob lamang ng 30 minuto. So we have been told that we should exercise at least 30 minutes per day or 150 minutes per week. Another thing is avoid smoking and excessive alcohol consumption. Kailangan din po nating iwasan ng mga bisyo katulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Next slide. How will we know that we are in risk for diabetes? Paano po ba natin malalaman kung tayo ay meron o tayo po ba ay maaaring magkaroon ng diabetes? The reason why I'm giving this is because sometimes we don't have access to healthcare all the time. Napakahalaga po ng lekturang ito upang matutunan po natin at malaman po natin kung tayo po ba ay maaaring magkaroon ng diabetes. So these are the early prevention that can help us and even help people surrounding us at home to be able to prevent diabetes. Mahalaga pong malaman po natin ang mga palatandaan kung ano po ba ang diabetes. So the first one is frequent urination, Kapag madalas po tayong umiihi, unusual thirst and hunger. kapag po tayo ay madalas gutom o madalas na nauuhaw, Another thing is sudden weight change. biglang pagtaas o pagbaba po ng timbang. Another point is when your wound doesn't heal properly. Ito po ay makikita rin kung ang ating po mga sugat ay hindi basta-basta gumagaling. Another thing is when we feel numbness in our hands or Kapag po feet. tayo ay nakakaramdam din ng pamamanhid ng ating paa o mga kamay. The problem is that when you are in risk for diabetes and your immune system is even compromised. Napakahirap po nito lalo na kung pati ang ating immune system ay mahina. So you will feel like you will start getting sick more often. Mas madalas po ang pagkakasakit kapag mayroong diabetes. And there are different ways that we can boost our immune system. Paano po ba natin mapapalakas ang ating resistensya? So the first thing is eat proper diet, Kailangan po nating kumain ng tama. make sure to exercise, Kailangan po nating go mag-exercise. outside and have the sunlight. Kailangan po nating magpainit sa sikat ng araw. Next slide. So for the diabetes management, if you feel like you are in that risk already, Kapag nakikita po natin na maaari po tayong magkaroon ng diabetes, so make sure to have your regular blood glucose checked. kailangan po natin magkaroon ng regular na pagmomonitor o pagtingin ng ating asukal sa dugo. And if you've been given maintenance medicine, make sure to take it regularly. Kapag meron po tayong maintenance na gamot, ito po ay kailangan nating sundin at inumin. And the next one is the most important part. Make sure to have a health meal planning. Kailangan po natin ang pagpaplano sa ating mga kinakain. Next, regular physical activity Kailangan po natin ng regular na and as ehersisyo well as regular checkup.
At ganoon din po ang pagpapatingin sa doktor. Next slide. Then next. Okay, these are the affordable health choices that I chose. Ito po yung mga paraan na kayang-kaya po nating gawin upang masugpo ang diabetes. So according to study, we should make sure that we choose local, fresh produce when possible. Kaya, ayon po sa pag-aaral, pwede naman po tayong gumamit ng mga lokal na produkto kagaya po ng sariwang prutas at gulay. And if possible, let's look for home-cooked meal rather than fast food. Mas mainam po na tayo po ay kumain ng mga lutong bahay kesa po sa mga pagkain na nasa mga labas o restaurant. If we don't have time to exercise, we can just walk or do biking. Kung tayo po ay walang oras na sa pag-ehersisyo, maaari po tayong maglakad o kung ganun din naman po ay pwede po tayong magbike. And I believe there are some places that there are free health checkup. So as soon as possible, if you find that, go there so that you can have a free checkup. Kung meron po mga libreng check-up sa ating po mga barangay, ay maaari po natin itong puntahan at tayo po ay magpatingin. Okay, to conclude, these are the points that we should remember. Diabetes can be prevented and controlled. So ating po tatandaan na ang diabetes ay kaya po palang kontrolin. Again, diabetes can be prevented and controlled. So small lifestyle changes will make a very big difference. Ang maliit na pagbabago sa ating pamumuhay ay maaaring magkaroon po ng mas malaking tulong sa ating pangangatawan. So let's all work together to build the community and remain healthy. So tayo po ay magtulong-tulong sama-sama upang magkaroon po ng malusog na pamumuhay at komunidad. I hope we've learned something about this short health lecture. May God bless each one of us. Gandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan, mga kaibigan. Magandang gabi din naman. Isang masayang gabi sa inyo lahat. Salamat sa Diyos at ang bagyo ay tuluyan ng lumisan. Meron pang parating magalang na bagyo, si Opong. At sana wag na po siyang dumapo dito sa atin. Okay, sadya talagang hanggang ngayon yung iba ay baha pa din. Alright? At ngayong gabi, pang ilang gabi na lamang po tayo. Ngayon po ay Miyerkules, bukas ay Huwebes, last natin ay Biyernes. 3 gabi na lamang po kami dito. Nais ko pong pasalamatan ang Barangay Carmen, ang ating mga kabarangay dito. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagtitiis na kung saan ay gabi-gabi, kung sakasakali kayo man ay naiingayan. Maraming salamat din naman kung kayo ay nasasapig din na makinig ng diwa ng mensahe ng ating Panginoon. At patuloy po kami nagpapasalamat sapagkat napakabuti ng mga kabarangay dito sapagkat kami ay kanilang pinatutuloy sa kanilang mga tahanan. Alright? So, bukas, huwag kayong mawawala. Siya nga pala, hanggang ngayon, nandito pa din yung motor ko, yung Raider. May usapan tayo Kung sino man makakapagtagpo o may mababasa sa Biblia, mula Genesis hanggang Apokalipsis, ang motor na Raider, kanya na. Na ang kailangan patunayan na linggo ang pangilin. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, narito po yung susi ko, abutan tayo ngayon din o hanggang Biyernes. Patunayan nyo lang po sapagkat kami din ay naghahangad na maligtas. Baka kung meron kayong alam na talata mula Genesis hanggang Apokalipsis, abutan tayo plus may 1K pa ako dito. Ibibigay ko na rin kasama na cellphone, inyo na. Kasi po ang pinag-uusapan ho natin dito, hindi ho pagalingan. Ang pinag-uusapan ho kasi natin dito, patotohanan.
Kung kayo po ay mananatili na lamang at sasabihin nyo, okay na to. Hindi po pwede yung okay na to. Hindi, pastor, dito na kami lumaki. Hindi, pastor, ito na yung nakagisnan namin. Tama naman po yun. Kaya lamang, ngayon ay nalaman mo na sa banal na kasulatan, hindi pala yun yung sinasabi. Hindi po pwede na mananatili ka dun sa sabi-sabi. Dapat, kung ano yung nabasa mo, at kung ano yung napakinggan mo, kung ano yung nakita mo na may basihan, doon tayo pwesto. Bukas, huwag kayong mawawala. Mas importante itong pag-uusapan natin. Sapagat ang pag-uusapan natin bukas, na ito'y maraming tanong na rin sa akin, na ang tanong nila ay, Pastor, ano ba ang tunay na relihiyon o sekta? Pastor, sa dinami-dami na sekta dito sa Pilipinas, may Muslim, may Roman Catholic, may Iglesia ni Cristo, may Dating Daan, may Jehovah's Witness, may Mormons, may Baptist Church, and so. Lahat iyon, kasama ang Seventh-day Adventist, pero ang tanong, sino ang totoo doon, Pastor? Hindi ko po yan sasagutin, kundi ang sasagot po yung banal na kasulatan. Again, yung doktrina po na dinadala namin ay hindi ho doktrina ng Seventh-day Adventist, kundi ito'y doktrina ng salita ng Diyos. Nagkataon lamang na kami mga Seventh-day Adventist ay isa sa mga tagasunod at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Hindi ho namin pinangagalandakan kung ano yung doktrina ang meron kami, kundi ang pinangagalandakan namin ay kung ano yung itinuturo ng Diyos sa atin. Na marahil ikaw ay nakalimot na o marahil ikaw ay hindi mo alam o isa ka lamang na inosente na hindi mo pabatid ang mga katotohanan. Kaya nga po, nandito po kami upang ihayag, upang inyo pong mapagtanto at inyo pong malaman kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Samantala, ngayong gabi, sa aking mga kaibigan, sa mga kapatiran, mataimtim po kayong manalangin. Sapagkat napakaselan ng ating pag-uusapan, sapagkat ito'y may ugnayan na sa pagpapasakop sa ating Panginoon. May ugnayan ito sa relasyon nila sa pagitan ng ating Panginoon. Ngayong gabi ay ating uusisain at sasaliksikin sa banal na kasulatan, sapagkat maraming mga tao ang nagsasabi, Pastor, kaya kong magbago kahit wala si Jesus sa buhay ko. Ganyan din po ang ginawa ninyong abal lingkod. Imbis na magbago, lalong napademonyo. Hindi, Pastor, nahihiya kasi ako sa Panginoon kasi ang dami ko ng kasalanan. Tanungin mo kapitbahay ko. Alam nila yung mga ginagawa kong mga kasalanan. Kaya nahihiya na akong lumapit sa Panginoon. Mali. Ang taong makasalanan ay kinakailangan mas lalong lumapit sa ating Panginoon. Sa mga kabataan, may problema ka ba sa magulang mo? Magulang, may problema ka ba sa anak mo? Seryoso ka ba na gusto mong ayusin ang pamilya mo? Kaibigan, sa gabing ito, bakit hindi natin hayaan na patuloyin ang ating Panginoong Hesus sa kanya-kanyang mga tahanan? Kaibigan, ito yung pagkakataon natin para sa ganoon ay mabigyan natin ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Hayaan natin na si Jesus ang mamuhay sa puso natin. Ilang beses ka na bang lumaban na lagi na lamang talunan? Ilang beses ka na bang nadatapa
sa bawat landas na tinahak mo, ni minsan hindi ka pa nakaranas ng tagumpay. Sa gabing ito yung pagkakataon natin. Malaman paano ba tayo magtatagumpay? Paano ba natin makakamit yung tanging pag-asa na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? Handa na ba kayo na ito'y ating alamin? Siya sa atin, hindi ho dahil sabi ng Seventh-day Adventist, kundi sabi po at wika po ng banal na kasulatan. Gumagawa ng bagong pasimula. Hindi mo kayang magbagong buhay kung wala si Kristo sa buhay mo. Believe me. Hindi, aayusin ko muna yung sarili ko bago ako lumapit sa Diyos. Mali pa din. Kailanman hindi mo kayang ayusin ang sarili mo sapagkat wala si Jesus sa buhay mo. Sa mag-asawa, gusto nyo bang maging maayos, masaya ang inyong pagsasama? Lagyan nyo si Kristo sa buhay ninyo. Sisiguraduhin ko po sa inyo, magiging mas masaya, mas matibay na relasyon ang meron kayo sapagkat si Kristo ay nasa loob ng inyong pamumuhay. Next natin. Ito ang pag-uusapan natin. Sang-ayon sa aklat ni Mateo Kapitulo 3, versikulo 14, ang wika po ay ganare. Ako ang dapat mong bautismuhan. Si Jesus po yan, ha? Ang nagsasabi ay si Juan. Next natin. Sabi ng ating Panginoon, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. Mismo ang ating Panginoong Jesus ay nagpabautismo. Bagamat siya'y hindi makasalanan at ni walang kasalanan, di kaya't hindi katulad natin, lantaran, hayagan, lihiman ng mga kasalanan na nangangailangan ng personal na tagapagligtas. Subalit ang ating Panginoon, hindi nangangailangan ng bautismo. Pero, ang sabi niya, kinakailangan gawin nang mabautismohan si Jesus kaagad umahon. Napasin niyo na? Pinag-uusapan natin ngayong gabi ay ang bautismo. Marami akong alam na klase ng bautismo. Nung sumali ako sa isang brotherhood, pinagsasampal ako. Yung tawag doon ay baptismo daw. Meron naman, ang ibang salbang bautismo ay through email na lang. Ngayong gabing ito, ikaw binabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Through email na lang or messenger. Ganun na lang po siya. Yung iba naman na bautismo ay winiwisik. At ang binabautismuhan, pasitabi po wala ho tayong masamang tinapay dito. Pag-aaral lamang ang meron dito. Yung iba naman ay binabautismuhan ng bata. Tama ba yung pastor? Alamin natin, hayaan natin na Biblia ang maghayag. At ikaw mismo magsabi. Kaya kung tatanungin mo yung mga bata dito, yes, nabautismuhan yan. Kasi kung di yan mababautismuhan, hindi marirehistro yan sa munisipyo. Yan po ang nangyari sa panahon ng mga Kastila, na sa pilitan ng mga anak, kinakailangan mabautismuhan. Sapagkat kung hindi mababautismuhan yan, hindi po sila mailalathala o marirehistro sa munisipyo. At tatawagin po silang erehe. Alright? At hindi po sila pwedeng ilibing sa libingan ng mga Kristiyano. Kaya walang magawa ang mga magulang kundi sa pilitan binabautismuhan. Bagamat hindi po yun ang aral ng Biblia. Ngayon, tuloy tayo dito. Ang ating Panginoon, siya umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. Next natin. At nakita niya ang Espiritu. Next natin, anak. Okay? Nang malaman ni Jesus na mabalitaan ng mga Pariseo na siya gumagawa at nagbabautismo
ng mas maraming alagad kaysa kay Juan. Bagamat, next natin, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Ito ang pinapayo ng Biblia sa ating lahat. Sangayon sa aklat ni Mateo 28:19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong mga alagad. Gaya din po namin, nag-uunsan ay ginawa kaming alagad. Alright? Ang lahat ng mga bansa, good news, ang Pilipinas ay kasama sa bilang ng bansa. Tama o tama? Parang hindi sumasagot yung taga-Carmen Okay? Anong gagawin daw? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, mga kapatid, yan po ang pinapayo o inuutos ng ating Panginoon. At turuan silang, anong gagawin? Turuan silang sundin ang lahat ng mga, hindi ho isa, hindi dalawa, kundi mga. Pag sinabing mga, madami ba yan o konti? O piling-pili lamang? O yung kursinada mo lamang na gustong sundin? Pag sinabing mga, marami. Mga utusan. Ano yun? Na inuutos ko sa inyo at narito, ako'y kasama nyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano pa? Ito tatandaan natin. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Hindi pwedeng madami. Hindi pwedeng madaming Diyos. Hindi pwedeng madaming, hindi ho pwede. Ngayon naalamin natin, isa-isa mamaya, dito matutunghayan natin. Ano ba yung bautismo, pastor? Tingnan natin. Meron ditong isa, bating. Hindi ho bading. Bating. Okay? Naunawaan mo ba ang binabasa mo? Tinatanong. Next natin. Paano nga ba malibang may tumulong sa akin? Nagtagpo lang sila doon sa daanan, Nagtagpo lang po ito. Nagtagpo sila. Wala hong sapat na panahon ng kanilang pag-uusap. Yung panahon na yon, yung time na yon, doon sila nag-usap. Next. Nagpasimulang magsalita si Felipe. Okay? At simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balitang si Jesus na siya ding aming ibinabalita sa inyo gabi-gabi. Wala ho kaming ibang dinadalang pangalan dito. Hindi ho Seventh-day Adventist. Ang dinadala ho namin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala ho kaming iba na itinuturo sino mang persona dito na dapat natin sundin kundi ang ating Panginoon lamang. Ang sabi ng bating, tignan mo, narito ang tubig. Ano ang nakakadlang upang ako'y mabautismuhan? Kung sakasakali mananawagan ang ating Panginoong Jesus, ano ang makakadlang para ako'y yung bautismuhan? Bakit ba kinakailangan bautismuhan? Marahil tinatanong niyo, Pastor, ano po yung bautismo? Bakit kinakailangan bautismuhan? Bakit kinakailangan akong ilubog sa tubig? Ano ba ang meron doon? Tingnan natin At si Felipe, at sinabi ni Felipe, Kung, una, anong ginagawa para mabautismuhan? Kung nananampalataya ka ng buong puso mo ay mangyayari. Anong kinakailangan para bautismuhan? Kinakailangan nananampalataya. Tanong, yung mga ganyang age po ninyo, may sapat na bang kaalaman na para manampalataya? Sagot. Yung baby, may sapat na bang kaalaman para manampalataya? Ang alam lang yan, nga. Yan lang ang alam ng bata. Kaya hindi siya pwedeng bautismuhan. Child dedicate, pwede.
Pero yung babautismuhan mo siya ng simbolo ng paglibing ng mga kasalanan at ang batay kinakailangan marunong kumilala ng kasalanan at marunong sumampalataya at manampalataya. Pag wala po yun, hindi ho siya pwede. Kaya sa Biblia ay tinuturo sa atin, kasabi ni Felipe, sabi niya, sumagot siya, sinabi, sumasampalataya ko na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Nagpapasakop ka hindi sa Seventh-day Adventist. Nagpapasakop ka dahil kinakailangan natin si Jesus at mahigpit ang pangangailangan natin sapagkat sagaran na yung kasalanan natin. At nangangailangan tayo ng tagapagligtas mula sa tiyak na kapahamakan at walang ibang pangalan sa silong ng langit ang mayroon lamang karapatan na magligtas sa atin, maliban lamang ang ating Panginoon. Kahit kami mga pastor, wala ho kaming karapatan na magligtas sa inyo. Kahit yung mga kasama ko dyan, wala rin pong karapatan na magligtas, maliban lamang ating Panginoong Jesus. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi paramihan, hindi pagandaan ng iglesia. Ang pinag-uusapan natin dito, kamusta ang relasyon mo sa ating Panginoon. So, iniutos niya, itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismuhan si Felipe. Binautismuhan ni Felipe, Binautismuhan. Noong araw din na yun, na pag-uusap nila, nung maunawaan niya si Jesus, at siya'y sumampalataya at tinanggap niya si Jesus, kagaya po ninyo ngayong gabi, ay tatanggapin ninyo ang ating Panginoong Jesus. Kinakailangan nyo yan. Kinakailangan natin ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Nang umahon sila sa tubig, hindi winisikan, ha? Hindi winisikan. Ha? Hindi winisikan. Anong ginawa? Umahon. Ibig sabihin, inilubog. Okay? Inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe. Next. At nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Alright? Next natin. Ganyan po ang pagbautismo. Okay? Inililibing yung dating pagkatao. Kung dati si Kuya Wow, bad boy, inilibing na yung pagka-bad boy ni Kuya Wow, kaya ngayon siya ay good boy na. Isipin niyo mga kaibigan, ang sarap mamuhay sa mundo ng kadiliman. Disco doon, yosi doon, inuman doon, yabangan doon. Wala akong ginawang mabuti kahit sa magulang ko. Anong gusto niyo? Ganong buhay o yung isang ka nakita na isang dating bad boy, ngayon good boy na. Nagsasalita sa inyong harapan. Sipin mo yun? Yung dating mahilig mangharang sa kalye, kahit hindi mo kaaway, aawayin mo. Bakit? Kasi nga, hindi pa kilala si Jesus. Ngayon, kahit tawayin mo, ngingitihan ka lang. Bakit? Kilala na niya si Jesus eh. Ay sasabihin pang niya, Panginoon, patawarin mo sila kasi di nila alam yung ginagawa nila. Yan ang nagagawa kapag tinatanggap na natin si Kristo sa buhay natin. Yung dating palamura, yung dating marites, yung dating palaway, yung dating lasinggero, yosi, atik, lahat yon babaguhin ng ating Panginoon. May nagsasabi sa akin, Pastor, hirap na hirap akong tanggalin ng yosi. Kalokohan yan. Hindi ho totoo yan. Facebooker ako eh. Kinabukasan, nung nagbago ako, sabi ko nga eh, kung gusto mo magbago, nasa sayo yan. Hindi mo kailangan ng maraming i-take na action. Pag sinabi mong ayaw mo, ayaw mo. Hindi mo pwede sabihin kailangan ng proseso. Hindi. Hindi totoo yun. Dahil pag ayaw mo, ayaw mo. Dahil pag gusto mo,
Talagang lahat gagawin mo. Yung sasabihin mo, nahirapan ako tanggalin kasi mali, hindi yung totoo yun. Sample lang kita. Yung tatay ko namatay. At the age of 42 years old. Yung tiyo ko nun, chain smoker yung tatay ko eh. Chain smoker, miinom ng kape, pupuyat. Namatay yung tatay ko. At the age of 42, yung tito ko, chain smoker yun. Kinubukasan, nawala yung pag-chain smoker niya. Alam mo bakit? Natakot siya. Sabi ko, kuya, hindi kaya dumaan sa proseso ng chain smoker yung paano tatanggalin ni Yossi. Sabi niya, bakit ko pa gagawin yun kung ayaw ko na? Iba na daw yung pang-amoy niya sa Yossi. Sorry po sa mga nagyo-Yossi. Ubusin nyo na. Last nyo na yan. Bukas, wala na yan. Kasi kung hindi, bahala kayo din magkakasakit. Di naman kami. Okay? Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito, paano tayo babaguhin? Sino pa dito ang gusto ng magbago? Hirap na magbago. Okay? Yung iba, tingnan natin Sa maraming daang taon, matapos ang pagtatag ng Kristyanismo, ang bautismo, kaibigan, sangayon sa Faith of our Father, 24 Education, page 277, Cardinal James Gibbons. Ito po yan History tayo. Sa maraming daang taon, matapos ang pagtatag ng Kristyanismo, ang bautismo ay karaniwan iginagawad sa pamamagitan ng paglulubog. Hindi wisik. Siyensya na po pero yan po ang totoo. Okay? Next natin. Ngunit simula na ika-12 siglo, ang isinagawang pagbautismo ng pagbubuhos na mayani sa Iglesia Katolika. Sa kanila galing yan hindi ko kami sumulat yan. Sa kanila galing yan. Inaamin naman nila na binago nila, pinilitan nila. Sa kanila po galing. Alright? Sa ganitong kaparaanan ay mas maalwan kaysa bautismo ng paglulubog. Imagine mo naman, 1,000 yung ililibing tuloy. 1,000 yung ilulubog mo. Mangangalay ka nun. Tapos mag-isa ka lang. Kung wisik, God bless you everyone. I baptize you in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Yung iba ginagamitan pa ng water gun In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Lahat kayo binabautismuhan na. Water gun, napanood niyo sa TikTok, may gumagawa ngayon. Grabe. Nakakaya sa Panginoon. Katamaran. Ang sipulo ng pagbautismo ay inililibing. Yung datihang pagkatao mo, yung dating ang bad boy na ngayon good boy na. Ano pa sabi? Next natin. Po yung mga sinaunang kapanahunan ng pagbabautismuhan, yung mga lugar. Next, sige. Ayan. Ang mga dose-dose ng katedral ay may mga malalaking binyagan sa Europa. Okay? Ano pa? Gaano kahalaga ang ritual ng bautismo? Gaano ba kahalaga yan? Kaya hindi pwede yung basta na lamang. Tingnan natin. Kailangan ba talaga mabautismuhan? Sabi dito, Rabay, nalalaman namin ikay isang guro mula sa Diyos. Next natin. Sapagkat walang makakagawa ng tanda na iyong ginagawa, maliban kasama niya ang Diyos. Next pa natin. Sumagot sa kanya si Jesus, kaya totohanan sinasabi ko sa inyo. Si Nicodemus nag-uusap sila. Ano pa? Maliban ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian na Diyos. Tanong, paano ka ipanganganak muli? Sino bang malaki dito sa atin? Ito si Gino. Malaking tao to.
Babalik ka sa sinapupunan ng nanay mo para maipanganak ka muli. Gayon ba yon? Hindi ho. Hindi kakayanin ng nanay yan. Sa laking bulas ni Brother Gino, hindi ho pwede. Ano sabi ng Biblia? Next natin. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong mahipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Mahirap yun. Kahit itong bata hindi nakakayanin ni panganak ulit ng nanay Paano yun? Next natin. Makakapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Next. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Yung pala yun, mga kapatid. Hindi ka ipapanganak na muli ng nanay mo, kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, ang hindi tatanggap sa ating Panginoong Jesus at hindi siya kikilalanin bilang personal na tagapagligtas, hindi siya makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Kaibigan, masyado na tayong dihado dito sa lupa. Masyado na tayong pagod. Nakakasawa yung problema. Maya't maya yun ang problema natin. Pati ba naman sa kaharian sa langit, papadihado ka pa? Nasa sa iyo ang desisyon. Nasa sa iyo ang desisyon, kaibigan ko. Hindi ako ang magpapasya. Ikaw ang magpapasya. Hindi si nanay ang magpapasya. Hindi si tatay ang magpapasya. Hindi yung mga anak ang magpapasya. Ikaw mismo ang magpapasya. Bakit? Ang kaligtasan natin ay kanya-kanya. Kaya huwag mo pakakawalan. Yung kaligtasan na ibinibigay na sa iyo, kunin mo. Yakapin mo. Sapagkat yan ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ano pa sabi? Pakinggan niyo to. Sangayon sa Marcos 16:16. Ang sumasampalataya ay maliligtas. Tanong, sino dito ang sumasampalataya? Taas ang kamay. Yan. Praise the Lord. Ba't yung iba parang nakaganyan? Meron kayong, may problema ba sa kilikili? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya ay, basahin nyo, sabay-sabay. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay, anong gusto ninyo? Maliligtas o lutas? Utas, gusto mo? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaibigan, yan na lamang po ang may babahagi namin sa inyo. Lilisanin namin ang inyong lugar. May diwa kaming may pagmamalaki. At sasabihin namin, hindi namin pinabayaan ng Barangay Carmen. Pinaalalahanan namin, sinigaw namin, na kinakailangan tanggapin si Jesus. Hindi natin pinag-uusapan dito kung ano ang religion mo. At pinag-uusapan natin dito, kamusta yung relasyon natin sa Diyos at handa ka na bang lumapit sa Kanya. Yan ang pinag-uusapan natin. Next, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Next. Paghayo ninyo, gawin yung mga alagad, ang lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila, turuan sila sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Next. Kaya't paghayo ninyo, next natin. Okay, isa pa. Eto pa. Ano yung una kanina? Ano yung una kailangan para mabautismuhan? Una, kinakailangan sumasampalataya. Pangalawa, kinakailangan marunong magsisi. Bakit ka magsisisi? Kasi lahat tayo makasalanan. Pakinggan ninyo Kaya nga, ang sabi ni Pedro, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kaibigan, mga kabataan, mga magulang, nanay, tatay, lolo, lola, ang susi, kinakailangan
magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi mo na kailangan i-broadcast sa kapitbahay mo yung kasalanan mo. Hindi mo na kailangan i-marites yung kasalanan mo sa kapitbahay mo. Ang kailangan mo, lumuhod ka sa Diyos, italangin mo sa Panginoon sapagkat siya'y nakikinig sa inyo at ikaw'y magsisi, sabihin mo ang lahat-lahat ng kasalanan mo. Garantisado, patatawarin ka ng ating Panginoon. Kung yung kapitbahay mo, kung yung kapatid mo, o yung mga pamilya mo, hindi ka nila kayang patawarin, good news, ngayong gabing ito, ang ating Panginoon, hayagang sinasabi, patatawarin kita. Wala na ba nagtitiwala sa iyo? Nawawalan na ba sila ng tiwala sa iyo? Kaibigan, may papakilala ko sa inyo, ang ating Panginoon. Punong-puno ng tiwala sa inyo. Saan ka man naroroon, naririnig mo man ang diwa ng panawagan ng ating Panginoon. Kaibigan, isa lang ang buhay. Hindi ka pa sigurado kung kailan ka tatagal. Mamayang gabi, hindi mo alam. Baka wala ka na sa mundong ito. Pero ang pinakamaganda sa gabing ito, matulog ka man, hindi ka man magising sa umaga. Kung ikaw nagkaroon ng pangungusap sa ating Panginoon at ikay nagsisi at humingi ng kapatawaran, sinisigurado ko sa inyo, pinatawad ka ng ating Panginoon. Ang tanong, paano ba magsisi? Maraming mga tao parang ganito. May kwento ako sa inyo. Isang araw, may isang sundalo. Yung sundalong ito, napadaan sa parang ganitong bulwagan na may pangangaral. Sumisigaw yung pastor, parang si Pastor Wow, magsisi na kayo at magbalik loob. Ito namang sundalo, di niya maintindihan yung salitang pagsisisi. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang bossing. 10 oras na. Katok ng katok. Katok ng katok. At gabing-gabi na, gusto niyang mausisa yung napakinggan niya doon sa pastor na kung saan sinasabi magsisi. Kaya ang gusto niyang tanungin yung kanyang supervisor. Ginigising niya ngayon. Maya-maya, pupungas-pungas yung officer. Sabi niya, 10 oras na, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Sir, may tanong lang ako eh. Gusto kong malaman kung ano ibig sabihin ng magsisi. Sabi ng officer, bakit ako tinatanong mo? Dapat yung tinanong mo yung pastor, o yung ministro, o yung pare. Wala sa atin yan. Hindi, bilang isang officer, gusto kong malaman ko kung ano ibig sabihin ng magsisi. Sabi ng officer, ganun ba? Sige. Sabi ng officer, attention! Parang master gate lang, ano? Ano yung talikod? About face. About face! Forward march! Palabas na ng pintuan yun. Sabi niya, teka, sir. Pinapauwiin mo na ako eh. Sabi niya, hanggang ngayon hindi mo pa rin ba naintindihan? Attention! Ano yung attention? Kikilalanin mo ang sarili mo na ikaw ay makasalanan. Hindi ka maninisi ng kapitbahay, hindi ka maninisi ng kapatid mo, o sino man tao, ikaw mismo sa sarili mo, kikilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Bakit about face? Kaya ka nag-about face, tatalikuran mo na ang lahat ng kasalanan mo. Bakit forward march? Lalakad ka na sa landas na tinahak ng ating Panginoon. Ano problema? Ito ang problema ng iba. Attention, yes, kinilala yung kasalanan, very good. Okay. About face, tama, tinilikuran yung kasalanan, yes, very good. Okay, nag-forward march, tama,
Very good. Pero ang problema, may bitbit. Ano yung bitbit? Dala-dala pa din yung mga kasalanan. Kaya yung iba magagalitin. Yung iba bugnutin. Yung iba madaling makipag-away. Yung iba sinungaling. Kapag ika'y kumilala sa ating Panginoon at nais mo magsisi at tuluyang gusto mo magsisi at magbagong buhay, tatalikuran mo na siya at wala ka ng bitbit, maglalakad ka na kasama ng ating Panginoong Hesus. Gaya po namin, tanungin mo yung mga kapatiran namin dito, hindi naman yan perfect. Maniwala ka sa akin, yung mga yan ibasagurero din dati. Pero binago ng Panginoon. Ang laki ng pagbaba. Alam niyo mga kapatid, kung nakikita niyo lang ako ng panahon ng 90s, ang hair ko, long hair. Oh, tapos, pakiramdam ko para akong poging-pogi. Pero yung pisngi ko, ganyan, oh. Oh. Poging-pogi. Inom. Di ko ito kinayayabang sa inyo. Ikinahihiya ko yun. Nagkataon lamang, ang Diyos ang nagkuha sa akin mula sa putikan sa sobra kong kalasingan. Kaya laki ng aking pasasalamat sapagkat binago ko ng Diyos. Ito problema ko. Sabi ko, Panginoon, bakit mo ko ginagawang mangangaral? Bakit ako? Marami naman dyan mga pogi. Mas pogi pa sa akin. Marami matatangkad dyan. Bakit ako? Doon ko napagtanto. Ano kasi, nung ngang kasinungalingan, kaya kong ilaban hanggang kamatayan. Yung kahit mali na, maling-mali na ako, kaya ko yun ilaban hanggang kamatayan. How much more ngayon, nasa tama ako. At ang pinangangalandakan ko, walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kaibigan, ito po yung isinisiwalat namin sa inyo. Nais mo maging masaya ang tahanan? Kilalanin niyo si Kristo. Gusto mo yung mga anak mo maging mababait? Isama mo siya kay Kristo. Gusto mo yung asawa mo faithful sa'yo, walang third party, walang ibang babae o ibang lalaki? Ilagay mo si Kristo. Ilagay niyo po. Ano pa sabi dito? Kaya ang tumanggap ng kanyang salita ay binabautismuhan at nadagdag ang araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. Ganun kadami ang mga nagsitanggap sa ating Panginoong Hesus. Next. Nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama. Kaya kahit kami may mga problema, hindi kami natitinag, hindi namin sinasabing malakas kami. Pero dahil may Kristo kami, meron kami pinagkukuhanan ng lakas. Kahit alam namin mahirap, para sa amin, imposible. Pero sa ating Panginoon, walang imposible. Pag meron kang Diyos na walang imposible, I guarantee you, lahat ng problema mo, walang imposible. Okay? Next natin, anak. Next. Isa pa. Yan. Okay. Isa pa. Yan. Papas forward na natin, ha. Sige. Balik mo, anak. Yan. Sa Galatians chapter 3, verse 27. Sapagkat ang lahat na nasa inyo na binautismuhan. Kanino? Hindi sa Seventh-day Adventist. Hindi ka nagpapasakop sa Seventh-day Adventist. Nagpapasakop ka kay Kristo. Ang kagandahan lang, ang mga Seventh-day Adventist, nagpasakop kay Kristo. Okay? Ano mangyari? Na kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Ang sarap nun, ha?
Magtataka sila, yung mga kasama mo palamura, ikaw hindi nagmumura. Bakit hindi ka nagmumura? Yung mga kasama mo magagalitin, ikaw hindi. Naka-smile ka pa din. Yung kaaway mo, gigil na, halos matakihin na sa puso. Ikaw nakasmile, good morning. Tapos siya, gigil na, good morning yung mukha mo. O sino may kakaroon ng problema? Siya. Ikaw, bakit? May kilala kang Diyos eh. Kahit alam mong mali siya, kaya mo siyang patawarin. Bakit? Kasi ikaw mismo, alam mo, pinatawad ka ng Diyos. Kung ang Diyos nga nagpatawad eh, ikaw pa, tawarin mo na. Bigay mo na sa Diyos yung pag-iganti. Huwag mo nang bawian. Wala mangyayari doon. Next. Yan. Next natin. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan? Kanino ulit? Kay Kristo Jesus. Okay? Ay mga nabautismuhan tungo sa kamatayan. Yung dating bad boy, good boy na ngayon. Yung dating palasagot sa mga magulang, hindi na ngayon. Yung dating hindi magalang sa mga magulang, napakagalang na. Sagot, po, opo. Opo, ma. Opo, sige po. Nagiging magalang ang bata sapagkat inilibing na yung mga datihang pagkatao natin. Okay? Ano pa? Next natin na. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng alin? Bautismo tungo sa kamatayan. Ang dahilan pala kaya tayo binabautismuhan, yung datihan nating pagkatao, inililibing na at tayo ngayon ay mababagong buhay. Magbabagong buhay. Gaya po namin na dating masalimuot ang mundo, na para bagang may kakambal na kadiliman. Pero salamat sa Diyos, yung wari kong wala ng pagkakataon na magbago. Alam nyo ba? Yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, yung lolo ko, at tsaka lola ko, at tsaka yung mga tiyuhin ko, nagtaas na ng watawat na puti. Sinyales na itong kanilang anak o pamangkin o apo, hindi na mababago. Hindi na yan magbabago. Suko ba sila lahat? Suko na. Wala na tayong pag-asa dyan, Kiwaw. Hindi na yan magbabago. Good news, ngayong gabi, nasa inyong harapan. Sino magsasabing magsasalita ako ng ganito sa inyo? Sino mag-aakala na ako'y magpapatotoo dahil si Jesus mismo nagbago sa akin? Hindi nila ako kayang baguhin. Ni sino mang pastor, hindi nila ako kayang baguhin. Salamat na lamang sa Diyos. Kahit anong lalim ng aking pinagdaanan, na kahit anong dilim ng aking pinagdaanan, nandiyan siya. Itinayo niya ako. Ang masama at ang masarap, ginamit niya ako sa gawain ng ating Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam. Mula 2000 hanggang sa kasulukuyan, hindi ako nagnanawa magsiwalat ng katotohanan. Yung ang kasinungalingan, sinisiwalat ko eh. Ito pa kaya, katotohanan na. Napakasarap. Lalo tigit, nasa panig ka ng Diyos. At ang pinangangalandakan mo, si Jesus, ano yung kinakatakot mo? Anong kinababahala mo? Guwang ang ating Panginoon, kasangga natin. Ano pa sabi dito? Next natin, anak. Gayon din, next, sige. Gayon din naman, tayo'y makakalakad ng panibagong buhay. Kailangan pala natin tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Seryoso ka ba magbago? Gusto mo ba magbagong buhay na? At gusto mo ba
sa gabing ito simulan? Una, ang ating Panginoon ang tatanggapin mo bilang personal na tagapagligtas. Ano pang wika? Gayon din naman kayo. Ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yan ang hiwaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung dating napakaitim, ngayon ay nagkikinangan sa kabutihan. Bakit? Ang nakikita sa'yo, hindi ikaw, si Kristo. Bakit ang bait-bait mo na wow? Dati nanununtok ka agad eh. Ngayon, hindi ka na nanununtok. Dati ikaw pa yung nauuna sa inuman, taga-tagay. Ngayon, soya na lang iniinom mo. Bakit ganon? Yung itsura mo, ibang-iba na. Yung dati, 20 years old ka, mukha kang 50 years old. Ngayon, 46 years old ka na, mukha ka lang 25 years old. Amen? Wala kayong magagawa, hawak ko yung mic eh. Ano pa sabi? Next natin anak. Okay? Isa pa. Yan. Ano ang ginawa ni Jesus? Still pa. Next natin. Yan, sige. Up. Ano ibig sabihin ng salitang Gregong baptizo? Ibig sabihin, ilubog. Ilulubog. Okay? Next pa. Ito pa isa. Bago tayo magtapos. Ngunit sumigaw si Pablo ng malakas. Huwag mo saktan ng iyong sarili. Sapagat naririto kami lahat. Next. Nang sila'y may labas sa sinabi mga Ginoo, ang tanong sa mga apostol na mga warden, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Marahil ito yung tanong nyo din mga kaibigan. Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ano ba yung dapat kong gawin para makasiguro ako sa kaligtasan? Ito ang sagot ng mga apostol. At sa kanilang sinabi, manampalataya ka. Kapatid, ang gagawin mo lang, mananampalataya. Kanino? Hindi sa akin. Hindi sa mga kasama ko. Kundi sa ating Panginoong Hesus, manampalataya ka. Napakalaga na meron kang pananampalataya. Bakit? Sa Panginoon at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Yan po ang kinakailangan sa mga nagnanais lumapit sa ating Panginoon. At agad siyang binautismuhan, pati ang buo niyang sambayanan. Kaya po itong panawagan natin, napakaselan. Bakit? Sapagkat ngayong gabi rin ito, si Satanas nag-iikot at sasabihin, ka maniwala dyan, baluyan. Yamo yan, mananawa din yan, matatapos din yan. Yan ang trabaho ni Satanas. Huwag ka maniwala dyan, dito yan. Ang totoo, kinakailangan mabuhay ka kung ano gusto mo, mabuhay. Si Satanas bumubulong na sa iyo. Ini-distract ka na niya. Ini-istorbo ka niya. Sa kabilang tenga naman nasabi, anak, ito yung pagkakataon mo magbalik loob. Ito yung pagkakataon mo magbagong buhay. Ito na yung pagkakataon mo lumapit sa ating Panginoong Hesus. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo. At hugasan ang iyong mga kasalanan. Lahat tayo dito makasalanan. Kapatid, mga taga-barangay Carmen, nakasalanan tayo lahat. Nangangailangan tayo na maglilinis ng kasalanan natin. Walang ibang pwedeng maglinis nun, kundi si Kristo lamang. Sister, ito yung pagkakataon mo. Huwag mo siyang baliwalain. Ito yung pagkakataon mo para siya iyong
anyayahan. Ito yung pagkakataon mo para ikaw ay magkaroon ng pagkakataon magdesisyon sa gabing ito. Bago po ako magtapos, tatawagin ko yung aking kasama na aawit ng papuri para sa ating Panginoon. Sa aking mga kasamahan, ako po ay makikiusap sa inyo. Kung maaari, taimtim lamang po kayo manalangin. At sa aking mga kasamahan na may katabing mga interes, gabayan natin sila para sa ganoon sila din naman ay magpasakop ng tuluyan sa ating Panginoon. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kitang kailangan, O Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa'yo. Kung ito'y walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Ngayong gabi mga kapatid, Bakit kung may kailan panawagan ng ating Panginoon sa atin. Pagod na tayo, nahihirapan na tayo, sandamakmak ng pagsubok ang dumarating sa buhay natin. Na para bagang hindi na tayo magwawagi sa kasamaan, na para bagang nilamon na tayo ng sistema, ng kamalian, at para bagang wala na tayong pag-asa. Salamat na lamang sa Diyos sapagkat nariyan siya na bagamat napakaitim ng aking kasalanan, sabi ng ating Panginoon, iyan ay parang magiging niebe. Kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya at tuluyang magpapasakop sa Kanya. Sa gabing ito, ang ating Panginoon ninanawagan sa atin. Narito, ang panawagan ng ating Panginoon. Tumayo ka sa aking panig at ikaw ay mangusap sa akin. Tara, ika'y aking inaanyayahan sa aking mga kaibigan na nagnanais magpasakop sa ating Panginoon, sa aking mga kasamahan na gusto na magbagong buhay. Inaanyayahan po natin na sa gabing ito na ikaw
ay tumayo sa panig ng ating Panginoon. Hindi para sa akin, kundi sa ating Panginoon. Ikaw ba'y punong-puno na ng problema? At gusto mo nang ibigay sa ating Panginoon ang lahat-lahat? Ikaw ba ay wala nang nakikitang o nasisilip man lang katiting na pag-asa? Sa gabing ito yung pagkakataon mo. Tumayo sa panig ng ating Panginoon. Nais mo bang tumayo sa ating Panginoon? Ika'y nagpapahayag hindi sa ating mga nakapaligid. Ipinapahayag mo ito para sa ating Panginoon. Sister, ikaw ay tuluyan na nagpapasakop sa ating Panginoon. Nais mo bang tumayo? At sabihin mo, Panginoon, ngayong gabi ay ako'y magpapasakop sa ating Panginoon. Sister, bigad dito sa harapan. Yes. Sino pa pong gusto? Akayin po natin. Mga kabataan nasa labas, kung gusto nyo na magpasakop sa ating Panginoon. Alam ko, nag-uusan ay nais nyo na magpatali sa ating Panginoon. Pagod na kayong lumaban na walang kalaban-laban. Bakit hindi natin gawin ngayong gabing ito? Nahayaan natin si Jesus naman ang lumaban para sa atin. Meron pa ba ng mga kabataan, mga nanay, hindi pa po huli ang lahat? Nananawagan ng ating Panginoon. Ito'y isang malaking pribilehiyo. Pagkakataon, nag-uusan, isang hakbang para sa ating Panginoon. Opo, para sa ating Panginoon. Tara, mga magulang, mga kabataan, kayo po, huwag kayong mag-alinlangan. Alam ko nais nyo na magpasakop sa ating Panginoon. Ano ang nakakahadlang? At ano ang maghahadlang sa iyo? Mga kabataan, mga magulang, tara, dito po kayo. Pagmasdan nyo ang ating mga nanay. Pagamat sila'y matanda na, pero sila'y nagpasya para sa ating Panginoon. Kayo pong mga kabataan dyan, mga kaibigan ko, dini, huwag kayong mahiya. Ito yung pagkakataon para tayo tuluyan na magpasakop sa ating Panginoon. Kaibigan, ito yung oras ng panawagan ng ating Panginoon. Sa mga kabataan na riyan, dini kayo. Oo, alam ko na nais nyo na magpasakop ng tuluyan sa ating Panginoon. Bilang tanda at pagkilala nyo na personal na tagapagligtas ang ating Panginoon. Mga kapatid, manatili po tayong manalangin. Mga kapatid, manatili tayong manalangin sapagkat narito namamasdan natin mata sa mata na ang ating mga magulang, ang ating mga kabataan, ang mga nanay, uting-uliting malapit sa ating Panginoon at nagpapahayag at nais nang isuko ang kanilang sarili. Ngayong gabing ito, nais mo ba na magpasakop na ng tuluyan sa ating Panginoon? Kaibigan, sa gabing ito, patuloy ka na tinatawagan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kayong aking mga kapatid, dito kayo, ating siyang paligiran, ating silang palibutan, upang sila'y ating ipanalangin. Yes. Mga kapatid, manatili tayong tahimik. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na manatili sa atin. Dumarating sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Sabay-sabay nating awitin. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko. Sa bawat araw, sana'y naroon ikaw. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sapagkat narito ang inyong mga anak, sila nanay,
sila ate, sila kuya, na nagnanais na kilalanin kayo bilang personal na tagapagligtas. Nagsisisi sila at sumasampalataya sila. At nais nilang ihayag ang kanilang mga kasalanan. At nais na nalang lumakad sa landas na tinahak ng aming Panginoong Yesus. Panginoon, ang kanilang mga puso ay sumisigaw at nagsasabi at naghahanap ng tanging pag-asa. Ngayong gabing ito'y nasumpuang kanila. Sa gabing ito, inilalapit namin sila sa inyo at itinadalangin. Ingatan niyo po sila sapagkat tunay po na ang kaaway na dyablo ay gagawa ng paraan upang sila'y hindi mapabilang na tawaging anak sa kaharian sa sangkalangitan. Tulungan niyo po sila, O Diyos, na patuloy nilang panghawakan, panindigan ang kanilang pananampalataya at hindi naway tumapundi kundi bagkus bagningning. At sila nagungusani, nagnanais na magbagong buhay at nangangailangan sila ng aming Panginoong Yesus upang tuluyan ng sakupin ang kadiliman at ito'y magliwanag na at ang aming Panginoong Yesus ang mamumuhay sa bawat isa sa kanila. Panginoon, pagpalain niyo po sila. Marami po silang problema sa buhay. May mga sakit, may mga pinansyal na pangangailangan, mayroong family problema. Panginoon, lahat po nito ay aming ipinapa sa Diyos. Nais namin magsimula ang lahat sa amin ang pagbabago. Sapagkat gusto namin si Jesus manatili sa buhay namin. Pagpalain niyo po ang aming mga magulang, ang aming mga nanay, mga tatay, mga kabataan na narito. Igawad niyo po nawa ang bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Ang lahat po ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen. Amen. God bless po mga kapatid. God bless po sa atin. Yes, i-ano mo na sila, separate mo na. Para po sa ating closing song, manatili po tayong nakatayo at awitin po natin ang ating theme song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah,
sa isa't isama siya. Darating na siya, si Jesus ating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Gaya po ng aming inaawit, Barangay Carmen, salubungin natin siya. Salamat po Diyos sa pagpapalat, pag-iingat niyo po sa amin at pagsamantalang paghihiwalay. Biyaya ang siyang sumaamin. Salamat sa gabay ng banal na Espiritu. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen.